Nagkaroon ng minor strombolian activity o mahina at maiigsing pagsabog ang Bulkang Mayon kagabi. Sa Kuwa na Fibox, kita ang pagbuga ng lava at umagos ito pababa mula sa bunganga ng bulkan. Kasabay ng pagsabog, may naitala ring uson o pyroclastic density current at rockfall o pagguho ng bato. Nasa alert level 3 pa rin ang bulkan. Bawal pa rin pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Binungkay ng ilang mambabatas na magpatupad ang 4-day work week para makatipid sa langis ngayong patuloy ang gulo sa Middle East. Paano kaalayan ni Senador Sherwin Gatchalian ngayong pinangangambahan ng lalong pagtaas pa ng presyo ng petrolyo? Bukod sa 4-day work week, bungkay rin ni Parañaque 2nd District Representative Brian Yamsuan na maganda rin ang mga eskwelahan na bumalik pansamantala sa online classes. Sabi naman ni Senate Deputy Majority Leader J.B. Ejercito, pwede namang gawin ang 4-day work week, pero mas mainam daw kung pagbibigyan ng Kongreso ang naunang hiling ng Pangulo na bigyan siya ng kapangyarihang bababaan ang excise tax sa petrolyo kung umabot na sa $80 per barrel ang global price ng krudo. Ayon sa Malacanang, posible raw pag-aralan ng Pangulo ang mungkahing 4-day work week. Nagsampa ng reklamong perjury si Vice President Sara Duterte laban sa nagpakilalang dati niyang aide na si Ramil Madriaga. Inihain ng bise ang reklamo sa Taguig Prosecutor's Office. Ayon sa bise, panahon na para managot si Madriaga sa mga anyay kasinungalingan at mga imbentong kwento para daw linlangin ang publiko. Giit ng bise, kailanman ay hindi niya naging kaibigan o tauhan si Madriaga na nagsabi noon na inutusan umano siya ng bise na maghatid ng pera sa ilang personalidad. Ang kanyang testimonya ay isa sa mga batayan ng impeachment complaints laban kay VP Duterte. Nanindigan naman ang abogado ni Madriaga na si Attorney Raymond Palad na direktang nagtrabaho ang kliyente para sa Vice President. Certification from the ASPG, formerly the VPSPG. We have a certification from the Department of Education, and we also have a certification from the Davao City local government attesting that there has never been any Ramil Madriaga that was employed or otherwise connected with those offices. Wala kaming concern dyan sa mga certification na yan. Hindi naman tayo nag-claim na talagang government employee na nasa plantilla si Mr. Madriaga. Sinasabi niya more on intelligence work, reporting directly to the former president and to VP Sara. Nakatakda nang magpadala ng notice ang House Justice Committee kay Vice President Sara Duterte matapos ideklarang sufficient in substance ang ikatlo at ika-apat na impeachment complaints laban sa kanya. Ayon sa defense team ng bise, susuriin nila ang mga naging aksyon ng komite at mga record ng proceedings. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, at other high crimes. Ito ang mga isinusulong na grounds for impeachment sa ikatlo't ika-apat na reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa umunay maling paggamit ng confidential funds, pagkontrata sa isang patay umano sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker, pagkamal umano ng unexplained wealth at hindi pagdedeklara nito sa kanyang SALN, at umunay pagkilos para sa political destabilization, sedition at insurrection. Kasama sa mga basehan ng reklamo, ang affidavit ng nagpakilalang dating aide ng bise na si Ramil Madriaga na umaming nag-deliver siya ng pera sa ilang individual sa utos daw ng bise. They were instructed to turn over cash to intermediaries at the direction of respondent Sara Duterte supports direct liability. So dito po pumapasok yung participation ng respondent. Nakakulong ngayon si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Tanong ni House Deputy Minority Leader Representative Bong Suntay. So we are relying on an affidavit issued by an individual who is currently in prison. Now, sino ba si Madriaga? Meron ba siyang appointment kay BP Sara to prove that he is an employee or an authorized person? Para ma-direkta naman natin yung linkage nung dalawa. Kasi if we rely heavily dun sa affidavit niya, it should not come Madam from Chair, a polluted force. point of Madam order. Chair. Are we talking now here about the credibility
of a prospective witness in these proceedings. We're not yet at the evidentiary stage. We're not yet supposed to judge whether or not Mr. Madriaga is credible. So it is premature and it tries to divert the matter now. Muli ring pinag-usapan ng video na pinagbabantaan umano ng bise ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Hindi sapat ang statement na kontrobersyal or politically shocking. Sa complaint na ito, ang allegation ay speech lamang. Walang alegasyon na may actual hitman na kinuha. Walang maipakitang may agreement nga o conspiracy na ipatupad dito. Wala rin naipakitang may payment o arrangement na ginawa in order to facilitate such statements. Wala rin maipakitang weapon procurement o alleged overt act. That's wrong, Madam Chair. We are discussing on the sufficiency and substance and the irrelevant, illogical statements made in defense has no point because this is a direct threat to the life of the sovereign. I have seen the evidence and I have seen all the supporting documents, and this allegation is trial ready. For the information of everyone, this went to the NBI. The NBI filed a case and they have the evidence. Now, that threats were conditional, is inconsequential. The mere act, Madam Chair, that she said these words and that she contracted an assassin is impeachable in itself. Iprinisenta rin sa komite ang ilang salin ng bise para ipakitang may basehan ang alegasyong mayroon siyang di maipaliwanag na yaman. To have a starting point, Madam Chair, the original SALN 2008 is 18,493,617. It was filed December 31, 2008. So for 2024, released by the Office of the Ombudsman, net worth of the Vice President is, can you put it a bit further, please? 88,512,370.22. We leave it to the House Committee on Justice to make a determination on whether the comparison between the original SALN at 2008 and the current SALN at 2024 constitutes unexplained wealth. Is that particular SALN, has that been authenticated by the Ombudsman? Do you have a copy of authentication of the Ombudsman? Honorable Ridon? I don't think that is required. It is public record. Public documents follow the self-authentication rule. They do not need further authentication. Matapos ang deliberasyon, sinimulan na ng komite ang botohan. Sufficient in substance. So ruled. 54 ang bumotong yes para ideklarang sufficient in substance ang ikatlo't ika-apat na impeachment complaints laban kay Vice President Duterte. Tanging si Representative Suntay lang ang bumotong no. Kasunod nito, magpapadala ng notice ang komite sa kampo ng Vice Presidente para maghain ng sagot sa loob ng 10 calendar days. Pagkatapos, may 3 calendar days ang mga complainant para maghain ng kanilang sagot. Sunod naman, may 3 calendar days ang bise para maghain ng rejoinder. So it will be up to the respondent on how he is going to respond to all the allegations therein. Either he files 2 separate answers or he files 1 answer indicating the responses to the 3rd impeachment complaint and indicating the responses as well to the 4th impeachment complaint. What is important is for us to have reference that we are still dealing with 2 impeachment complaints here, although consolidated in 1 proceeding. Ayon sa defense team ni Vice President Duterte, susuriin nila ang mga naging aksyon ng komite at mga record ng proceedings. Hindi raw muna nila tatalakayin sa media ang nilalaman ng kaso at sasagutin ito sa tamang konstitusyonal na proseso. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News.
Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.